Magandang umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. March 23, 2026, Lunes. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana, paring Jonathan, maya-maya. Good morning. Good morning sa inyong lahat, mainit na. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live po tayo, Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV Aliw Channel 23. Meron tayo sa Signal. Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA For the Box. Good morning. Wala ka bang gustong batiin, parang Joel? Medyo... Wala muna ngayon? Nagpahinga tayo sa pagbate? Oo, pahinga muna sa Pero ano na raw po, sabi ng Pag-asa, tag-init na this po. week. Yan, mahusay. Ano ba paghahanda sa tag-init? Aba, kung kayo, kailangan nyo ng ventilador. Medyo linis-linisin nyo na yan. Tapos lalangisan yan. Di ba? Yung mga may aircon, yung mga tubig. Pare, tubig ang number one na problema problemado dyan. ngayon sa South, sa Parañaque, Las Piñas, Ayan. Cavite. May water interruption ng Maynila. Sigurado raw, tag-init na starting this week, sabi ng Pag-asa. Kailangan po, pinaghahandaan din yan. Okay? Tapos na yung amihan. So, easterly winds. Ano ba characteristics ng pare? Ng tag-init. Tubig po, ang number one dyan. Tapos yung ang temperatura niyan, meron mga heat indices. Iba po yan sa actual na temperature. Yung temperatura niyan, magmula 30 hanggang 36 degrees. Pare, 36 degrees. Wow, nangan yan. Init doon. Pero yung umaabot ng 50 plus. Yung sinasabing heat indices. Okay? So, ang problema rito yung pananim. Totoo. Pag ganyan po tag-init na, bisan tinatawag niyan tag-tiyot. Okay? Pero ito po naman yung araw ng buwan ng mga pasyalan. Ngayong Abril at Mayo. Namamasyal ang mga Pilipino. Ang hindi ko lang gusto, mawawalan daw po ng kuryente sa ilang bahagi ng Metro Manila at saka 4 na probinsya, Laguna, Bulacan, Cavite, Rizal. Dahil may mga maintenance work at i-repair. Galing naman ito. Well, kung kailan tag-init na, kaya tsaka nga naman, pare, baka inuunahan lang nila bago dumating yung talagang unos ng tag-init. Pare. Ba't hindi nung January ginawa? Ginawa rin nila, pero mainit ngayon, na, hindi nila ginawa. Ngayon lang nila nire-report. Yung maintenance nila, lalong pinag-ibayo. Totoo ba yan? Totoo ba yan? I'm giving them the benefit of the doubt. Doon ako bilib kung kailan nandito na, mainit. Pare, kahapon, mainit na. Saksakan na ng init. Yung linsangan, yung humidity. Tsaka ngayong kikilos. Hindi, kulang ba talaga tayo sa, forward sa planning? Bakit ngayon magkakandara pa? Sabay-sabay Parang, 4 na probinsya. Ilang lugar sa Metro Manila. baka parang oil price increase yan, staggered ang kanilang maintenance. Ito naman Di ba? Para kayong DPWH Kung kailan umuulan, tsaka nagre-repair ng kalsada asan na yung classroom? By the way, may kausap ko yung kapitbahay ko galing ng Bicol, yung Maharlika Highway na laging ginawa na daw. Sabi niya, hindi Padre, pa. tama kayo dyan sa Karambola. Press release! Press release. Pare. Wala Ang sama pa rin daw ng daan. Okay. Yung pabibicol mula sa Maynila at pabalik. Marso na ngayon, March 23. Matatapos na Marso. Meron na bang construction na nangyayari?
sa farm to market at mga ano. Farm to market, classroom, hospitals, at saka yung DPWH, Napapagalan public lang sila works. sa bidding, pare. Mabagal lang. Okay. Although may sinasabi po ang DENR na nagmumura na raw po ang presyo ng tubig sa mga malalayong lugar. Ibig sabihin na malalayong lugar, malalayo sa mga syudad. Sabi po yan ng DENR. Ewan ko lang kung gaano katotoo. Pero may tiwala ako dito sa bagong sekretary nito eh. Nasa 50% raw po ibinaba ng presyo ng tubig. Mga malalayong barangay. At safe drinking water. Dahil daw po yan sa Water Resources Management Office, yung kanilang programa. Yan po ang announcement ng DENR. Salamat naman. Okay? Although, dahil sa press release, DNR attributed the gains to President Marcos's vision. Yeah. Diba, anong paragraph yan? Second? Pangatlo. Pangatlo. Pangatlong That's par para. for the course. Ganun ba? Sa pangatlo nila, sinisingit yan. Yan ang gusto ni parang Dave Gomez eh. Hindi kasi, yung Water Resources Management Office, si Marcos ang nagano niyan. Nagtayo niya. Kaya lang nila sinasabi dahil dito. Pero maganda balita po yan. Okay? 15 pesos bawat 5 galon container. Pero 15 pesos sa rural area, mahirap pa rin kitain. Di ba? Magkano ba dito yan? Mga 30. O hindi, less than 30. Yung 5 gallon na container, mga less than, mga 30 Alam mo, doon 15 lang. Kinicompute nila, kung meron kang panload, kaya mo 15 pesos. So, 30 pesos para maligo. Marami pong lugar na ganyan na raw. Salamat naman dyan. Well, anyway, dapat nga libre tubig eh. Bakit kailangan bilhin ng drinking water? Hindi totoo yun. Bro. Ha? Drinking To water? get that water doon sa iyong gripohan. Hindi, may infrastructure yan. Hindi po papuntang gripo. Binibili nila yung bote. Nakabote yun. So sila pa kukuha nun. So hindi delivered sa bahay yung galon-galon na yun, na drinking water. Okay? So wala kinalaman yung investment doon. Maaring yung mga nagpo-purify ang yung binibilan mo ng... binibilan sa mga far-flung areas. Okay. Well, anyway, magandang balita pa din yun. Okay. Pero, eto matindi. Pero ano ko lang sa tubig, i-elaborate ko lang nangyayari sa South. Sa South. Paranaque, Las Piñas. Walang tubig sa inyo? Well, nag-interruption sila. Paano yan? Tag-init na. Nakita ko nga si Maring J. Hindi na kayo maliligo. Si Maring J. Encarnado, nakita ko sa burol kahapon. Galit na galit. Dahil hindi pa daw siya nakakaligo. Wala siyang tubig dun sa... Gabi na yun mga alas 10 na ng gabi. Anong gagawin natin pag ganyan? Ang explanation ng Maynila, same thing ni Congressman Mark na sinasabi niya na yung Laguna, di ba, problemado talaga sila. Ang nakukuha na lang nila burak. Oo, murky water. Kahit ano solusyon dyan? Nila, water trucks. Diba? Yung hindi mo naman Muntinlupa. water truck lahat eh. Nga, problema. Meanwhile, yung dinadamihan nila yung treatment siguro dyan sa may pumping station nila sa Muntinlupa. Lalala pa yan dahil tag-init na nga. Yan ang announcement ng Pag-asa. Kasi yung tubig dun sa So it's a problem. Then, pagkatapos, I think ang ginagawa ng Maynila, tinitimpla nila yung pumping nila. Pag ginagawa mo yun, nagkakamali ka ng tansya, napumutok naman yung tubo dun sa may West Service Road. So, ngayon lang ako tagal ko hindi nakakita ng ganun. Parang umaagos yung tubig mula dun sa butas. So, they had to control that. Nawala ng tubig. So, hopefully, meron na kanina umaga. Ako'y mabuti, nag-ipon ako sa timba-timba, kaya nakapaligo tayo. Ngayon daw, tungkol sa, sa power, fast track daw ang ginagawa ng Department of Energy para mga ganitong announcement Kung kailan tag-init na, ayan, fast track. Kailangan mo fast track natin planta. Hindi pa nangyayari to, plano pa lang ito.
Fast tracking daw ng 900 megawatts within the next 60 days. Nako. 60 days? Mahirap. Di Mayo na. Tapos na yung tag-init. Tsaka, grabe naman. Pare naman, medyo, okay. Sabi po ng pinapast track daw yan. Today or tomorrow, malaki-laki daw po na, may napansin ka ba? Yung mga report pare ng tungkol sa fuel increase, Okay. wala nang kino-quote ang sinasabi na ngayon sources. May dahilan ba yun? Bakit ganun? Sino yung sources? Sino nag-a-announce? Oil companies? Oil companies yan, pare. Or Department of Energy? Kasi pwede naman kahit sino dyan eh. Kasi yung Department of Energy, tumatayo. Ayun, source at the Department of Energy, tama ka. Department of Energy, sources na eh. Ano yun? And then the retailer who declined to be identified. Ay, bakit ganon? Bakit ganon? Kailangan po, harap-harapan to. Aabutin daw ng 130 ang diesel. Aray ko. Okay? Ang gasolina, 94. Ba't mahal na ngayon ang diesel? Ang laki ng diferensya. 130 Oo. per liter. Gasoline, 94 per Ba- liter. Sagutin mo muna ako, bakit sources na ngayon? Bakit who refused to be identified? Ano, nanloloko ba sila? Ba't hindi ka pwedeng lumabas? Ewan ko, ngayon ko lang. No reporter ka, kailan ka gumagamit ng Yung source? decline to be identified? Naku, mayabo yun. Pag sobrang sensitive, at hahabulin sila ng gobyerno, karaniwan noon. Okay. Eto ba? Factual lang to. Hindi kasi speculative din yung sinasabi nila eh. So, May rise. Na, paanong ano yan? Bakit oil companies to? Kasi saan manggagaling pa yung ano yun ang computation mo eh. Doon manggagaling para hindi para nga... masabi mo tong 7 yung per liter increase mo. Aha. Well, hindi nga tayo sigurado dyan eh. Kung ano nangyayari eh. Kaya doon sa Senado, si Senator Win Gatchalian, okay? Ang gusto niya, magkaroon ng pagbabago dyan sa fuel industry. Paano pagbabago? For one, unbundle the retail price. Ano ibig sabihin nun? Ay sasabihin po, di ba? Ito, tax. Ito ang cost ng fuel. We've done that sa kuryente, di ba? Yung bang, tsaka even tubig. Hindi maliwanag Hindi, Lump sum ngayon, ang sinisisi ay tax. Ang sinisisi ay yung profit ng retailer. Di ba? Binabantayan ng PNP yung retailer. So, nandoon yung sentro ngayon ng discussion. Sabi niya, hindi. I-unbundle natin na makita. Okay? Pwede ba yun? Department of Energy? Mukhang maganda suggestion yung kay Win Gatchalian eh. Makikita natin kung talaga bang napakamahal ng pag-angkat natin ng fuel. At makikita rin natin yung petron kung locally refined, mas nakakamura. So, meron po mga ganong usap-usapan ngayon. Basta ganito ang presyo ng fuel kasi bahala na kayo sa buhay Gusto nyo. mo ukit-ukitin talaga yung costing mula dun sa pag Hindi, deliver, the public unload. demands it, parang Joel eh. Yun ang sinasabi ko, yung mga nakakausap ko. Sabi nila, bakit ang Department of Energy parang kakampi lamang yung oil companies? Bakit hindi nila ipaliwanag na ganito ang sitwasyon eh? So one way to do that, unbundle. Ibig sabihin nun, hiwa-hiwalay mo, ito ang profit ng retailer, ito ang profit ng oil companies, ito ang presyo ng oil, ito ang tax. Hindi ba? Ito yung ginastos namin Ito yung logistics. Ito yung natipid namin sa smuggling. at Hindi pala. ito yung Iba yan. promotions para sa gold tournament at mga ganyan. Hindi, kasama na sa cost of doing business. Cost of doing business. Unbundle it, sabi niya. At ang makakagawa lang na yan,
ay walang iba kundi ang Department of Energy. Ang problema natin sa Department of Energy, parang taga-announce ng presyo ng gusto ng mga oil companies. Okay? Sources pa ngayon na sinasabi at the Department of Okay, Energy. nape-persuade naman nila yung oil companies to stagger the increases What? for 3 days. Ay, ano ngayon? Malaking bagay na ba yun? Parang, ano yung persuasion na yun? Para, Ba, ewan ko. I mean, parang ginagawa ng Department of Trade yung they're able to meet with the manufacturers. Palliative. The 21 manufacturers. so, 3-day relief. 3-day relief. Hindi pwede yun. Pwede, no? Kailangan ngayon na mas... But that's a lot of well, number crunching. ito lang yung sinasabi ni Win Gatchalian. Senator po yan. Titiisin naman ng publiko kung kailangan. Pero kailangan maliwanag na fair, na walang nagsasabantala dito. Paano natin magagawa yun? Yun na nga, one way is to unbundle the price. Ngayon, nasabi po ng Department of Energy, nag-issue ng bagong circular. Pwede na raw pong gumamit yung certain transportation and industries ng Euro 2. Ito yung mas madumi. Madumi to, Euro 2. Euro 2 ba? Euro Euro 2. It contains far higher sulfur levels. Yung pong At around ginagamit 500 natin ngayon parts ay per yung million. Euro 4 standards. Compliant products. Mas stricto pa tayo kaysa doon sa mga mayayaman na bayan. Ang mahal yan. Okay? Yung Euro 4 po na yan ang ini-import ng mga oil companies. Ang mahal yan. Dahil yan po ang requirement sa batas. Ibig sabihin, hinigitan pa natin yung mga mayayaman na bayan. Yan ang ating requirement. Okay? Pero sabi po ng DOE, papayagan daw po nila yan sa certain sectors. Transport and industries. Ano yung palakasan na naman? Sino makakakuha ng permit? Kailangan ba ng permit dyan? Bakit limitado sa transport and industrial users yan? Kasi ano yan pollutant Pollutant. And it's against the law. Pero nag-issue sila ng circular, hindi ko alam kung sila mangingibabaw yung circular versus the law. Oo nga, naguguluhan ako Enforce pa rin daw yung Euro 4 fuel standards Under, ano po yan, noong 2016, Euro 4 ang ating standard. Okay? Since 2016 pa, no? Mataas ang sulfur nitong Euro 2. So, temporary lang daw po to, sabi ng paborito ni parang Joel na Energy Secretary, Sharon Garin. Okay. Para daw po maging flexible ang policies. Aha. Sino makakakuha nung, kailangan ba ng permit? Yung Euro 4. Yung Euro 2. Yung Euro 2, yung mas madumi. So, hindi lahat ng sektor pwede... Tama. Yung Euro 4 yung mas compliant, mas yung Euro, less sulfur. Yung Euro 2, pwede raw gumamit transport and industries. Sino mga industries? Lahat. Sino transport? Lahat. Saan sila kukuha niyan? Pag sinabi mong transport, lahat yun. Pare. Vehicle models from 2025, 2015 at pababa. Ibig sabihin po, yung luma. 2015, 11 years old na sasakyan, pwede raw gumamit Ng Euro 2. na Euro 2. Yeah. Paano implementation yan? Hindi ko nga alam Diyan nga may permit, may ewan ko. Imagine ko yung mga pelikula ni Mad Max. Okay, karga yan! Yun daw pong gustong gumamit nitong Euro 2. Kailangan mag-notify sa Department of Energy. Sino sa Department of Energy? Paborito mo? Sino? Oil Industry Management Bureau. Ayan. Ano to? Palakasan na naman. Hindi ko alam.
At sabihin daw kung saan ibebenta yung mga Euro 2. I want to see the implementation nito. Gusto ko rin Transport medyo and interested din ako rito. industrial uses in use. May interested ako rito. Kasi po, talagang problema tong How fuel. cheap is it, by the way? Gano'ng kalayo? I have no idea. Ayusin pa nila. Broad brush strokes pa to. Broad brushstrokes. But interesado akong malaman, pare. Diba? Yan po, result yan ha. Yan, titiisin natin That's yung... a solution. Ayan. Pero, Innovation. pero pare, sama ng health hazard. Oo No? nga Tiniis na nga natin yung Euro 4. Mas mataas pa standard natin kaysa isang bayan. Pero ang dami pa rin nagkakasakit dito. Dahil sa grabe pollution. Ngayon, sasacrifice natin yung health para... ay pagkatapos, planchado ba yan? Grabe Smooth kami- ba ang kami implementation mga na? nagmumotor, yari kami. Mga naglalakad. Buka, oy, mga naglalakad. Lahat ng public transport. Everything. Hindi naman Pollution ng talaga sa public city. transport. Actually, everybody, even in your house. Oo, abutan kayo niyan. At gaano kalaki ang percentage ng Euro 2? Okay? Versus Euro 4. I don't know kung saan nanggaling itong bagong policy na to eh. Ngayon, ang inflation rate po na lahat inaalala dahil sa increase ng fuel cost, siguradong chain reaction yan, pare. Saan mapupunta yan? Well, number one, sa delivery. Okay? Yung delivery po ng food lahat ng necessities. Hindi po pwedeng sabihin ng DTI na nakipag-usap sila sa 19 industries. 21 naman, sabi. Sino yung dalawa? Hindi ko alam kung sino yung makibasa. May numero sila, 21 naman. 21 Huwag nyo kami industries. bawasan. Ilan ba industries sa bawat Pilipinas? Daan siguro. Parang may... Talagang tayo. Hindi pwede yun na... Ulul talaga ang Pilipino. Na nakipag-usap kami at hindi raw sila magtataas. Hanggang kailan sila hindi magtataas? At saka pa, paano yung mga ibang industries? Whether we like it or not, may kahit po ano sinasabing bola nitong DTI, nitong Department of Agriculture na hindi raw magtataas sa presyo, nila. ay sigurado po magtataas yan. Ano ang nakikita ngayon? Ang inflation po ay magwawala na naman. Okay? Inflation well, ang isang prediction lalagpas daw ng 4%. Initially. Pero may mga nagsasabi po parang pandemic nung pandemic ang inflation rate. And this is going to be worldwide. Okay? Ang mga tinitignan po ng mga economy sa mga bangko, kasi yan, mga tatalas na lapis niyan, pare. Pag sa bangko economies, why? Doon po sa kanilang pag-aaral, forecast, estado ng economy, doon nakasalalay yung mga policies ng bangko. Okay. Pag hindi nila ginawa ng maayos yan, magkakaproblema ang mga bangko. Okay? Ang sinasabi nila, mga 4%, kaya-kaya. 4%. Kaya-kaya daw yan. Meron po nagsasabi, baka abutin natin yung pandemic level. Nag-ano yun double digit. Di ba? Yung pandemic, naalala mo ba yun? Oo. O 8, mga 9, ganon. Almost double digit. Meron po mga ibang bayan, doon nagwala. Venezuela, 100% inflation. Sipin mo yun. Sana wag naman natin abutin yun. wag naman. Pero kasi stricto yung ating BSP. Bakit nagkaganon sa Valenzuela? Venezuela. Sa Venezuela nun. Mismanagement. Mismanagement din ng ano. Oo, tsaka marami subsidies doon. Okay. Ang subsidies, alam mo, palliative lang yan. Pauna habang may shock Na-shock tayo sa fuel, subsidize natin. Pero hindi pwedeng buwan-buwan may subsidy. Mauubos tayo noon. Hindi po long-term solution Hindi yan. lang yun. The subsidy should be used for the intention that they were intended Yung initial for. shock lang, gagaangan mo, kaya may subsidy ka. Nangyari sa atin, naging kagawian na yung subsidy. Oo. Kada subsidy.
May nangyari subsidy. Palliative nga. Hindi pwede yun. Mauubos tayo niyan. Nako, happy birthday muna raw sa aming Kanino? reporter, okay. Malacanang reporter ng aming sister company Filipino Mirror, si Evelyn Quiroz. Happy birthday! Sabi mo, wag na padala yung pansit. Wag. Kakahiya naman. Kakahiya naman. Balik tayo. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ882. Kasama natin, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit, Good pare. morning, pare. Ah, Pero by the way, kukunin ko sana itong opportunity na to, bro. Although inano ko na, nag-condolence na ako last week sa pamilya ni Joel Salud, dating editor ng Graphic Magazine. Tsaka ano yan, literary giant yan, bro, sumusulat ng libro. Nandun kami sa Burol kagabi, nag-condolence kay Che, kanyang misis at kay Likha, kanilang anak. Ito palang nangyari kay paring Joel, bro. This is another, pinag-uusapan natin to eh. Diyan yung mga public hospital natin. Yan, ito naman, Hospital ng Las Piñas. Wala pala silang, dun dinala si paring Joel. Problema sila pare dun sa gamit na naman. Kaya he had to move. Hindi na inabot, sir. Minub ng hospital. Heart condition. kala ko ba may pera ang DOH? Hindi ko nga maintindihan, bro. Parang sa ospital ng Parañaque, ito naman ospital ng Las Piñas. Kulang sila sa gamit para sa mga Akala ko heart bang condition na zero ganyan. balance Oo. billing. This has to be addressed, bro. Kaya nga dinakbo kayo dyan dahil tagaron sila. March Pare, 23. January, February, March. Simula ng January, may pera na sila. Bago na yung budget. Baka naman makina to, mga complicated machinery, pare. Ba't hindi rin, ano? Heart, angioplasty, mga ganun. Wala Ewan pa. ko. Wala pa. Ang sama ng state ng health natin, actually. Ng healthcare. Okay. Sincere condolence Mahal. sa May pamilya. pinsan ako. Oh. Naoperahan. Oh. Mahigit 1 milyon. Ubos ang mga anak. Kanino ka tatakbo? Yung PhilHealth. Parang Sasagutin nun sa 1 million, baka 10,000, 20,000. hindi pa kasyang pang merienda eh. 20,000. Hindi pa kasyang pang merienda nung nagbabantay eh. Sa ospital. Ano silbi nung PhilHealth na yun? Saan tatakbo itong mga to? Wala. Mangutang. Magbebenta. Na ari-arian. Simple operasyon. Hindi ito pare yung yung kamukha yung nangyari kay Boss Edgar. Hindi ganun. Hindi. Simple lang. Sa kukuha ng pera yung ordinaryong tao dito sa atin. Pagdating sa yun, wala. Pero po, eto, kailangan daw magtulungan tayo. Yan ang sabi ni President BBM. Okay. Yung kanyang panawagan, bro. Meron siyang yung regular na vlog. Okay? Pang 279 na raw na vlog yan. Ang title Crisis sa Lagis. Nananawagan siya, magtulungan daw tayo. Now is the time to work together, sabi niya. Okay. Maganda yon. Ang makukomento ko lang dyan, ang kailangan po mag-work together, yung mga cabinet members yung mga LGUs, MMDA, yan ang kailangan mag-work together. So kami po, mga nandito sa baba, very limited naman yung aming pwedeng gawin Marami pong malaking kinalaman kasi policies. Kung paano kami magre-react dito sa crisis na to. Tama yung sinasabi ng Presidente, we have to work together. But everybody should work together. Especially the cabinet members. Okay? Meron daw po, sabi po ng Presidente, ang government is doing all it can to address the situation. Okay? Ano yung mga sinabi niya? Nagbibigay ng, dinelay yung increase ng pamasahe. Tapos, libreng bus rides. Urban centers, although hindi ko pa nakikita yan. May nakita ka na ba ang libreng bus rides? Baka hindi ko lang nadadaanan, pare. Wala ako nakikita. Mahina yung PCO, hindi na-announce yan?
Dapat yan, nasa Facebook na, may libreng sakay dito. Okay. At ini-extend pa sila. Oo. 50% discount. LRT2, MRT3. Pare, masyadong limited yung response na yun. Ano pa bubuhay yung mga response? Ayuda. Ang problema sa ayuda, yung tricycle drivers nabigyan na. Nangangako po ngayon ang DSWD. After Holy Week daw, magsisimula na sila. Ay, pare, kailan ba Holy Week? So, mahigit isang buwan nang nagtitiis itong mga driver na to. Tsaka lang kikilos itong DSWD after the Holy Week daw. Bakit kaya after the Holy Week? Anong significance nun para sa'yo? Magbabakasyon muna yung mga tao nila o parang gano'n? Bakit after the Holy Week pa? Bro, meron akong gustong banggitin, bro. Nag-research ako kahapon. Meron palang RA 7581 or Price Act na maaring ito i-trigger ng presidente to freeze prices. So thus, what am I saying? Hindi na kailangan yung sa DTI na ipe-persuade pa nila yung 21 manufacturers. Hindi nga pakanalang ng DTI yun eh. Wala naman ibig sabihin yung sinasabi ng DTI. Eh yan, talagang batas yan. Oo, yung pag ginawa yan. Freezing prices. Pero extreme I case. have to ask lang alam, baka si Kung Jonat mas alam, baka naman extreme nga yan. Extreme case. Really, May sinasabing presidente doon sa kanyang vlog na pinag-iisipan daw nila yung price control sa bigas. Okay? Pero yung pong price control na yan, pag extreme case lang yan, yung sobrang nagwawala. Hindi mo pwedeng gamiting ano yan. Kasi madi-distort yung market. Pag nagkaroon ng market distortion, mas malaki pong problema. Mawawala ang bigas sa merkado. Yun ang problema sa price control. Yung bigas. yung emergency ganyan, halimbawa, devastated by typhoon. Ito, tama, Pwede mong gamitin yung price control. Pero sandalian lang yan. Siyempre, hindi mo naman Hindi pwedeng that's yan an po ang emergency. permanent solution natin sa crisis na to. Di ba? Good morning, sir. Good morning. Parang pulang-pula mata mo Parang ano ba? Nagpaano ka? Sumakay ka ba ng libreng sakay? Mukhang nausukan ka. Teka muna, baka Euro 2 na siguro yan. Euro 2 na yung Biktima ka ginagamit na yung Euro 2. gasolina. Hindi, Euro 2 na. nausukan ako. Ng Euro 2. Pero yung price cap na yan, Hindi, yan. Di ba meron daw Hindi, yung isa daw yan sa pinag-iisipan. 7581. no, this is just for this emergency because this is a crisis. Siguro 2-3 months yan. Ganun. Aha. It's not a permanent solution. Mag-ingat tayo dyan, ha? Hindi. Ang importante lang, magkaroon ng national consciousness that we are really in an emergency situation, crisis situation. Yan ang kaya nga yung binabanggit na national mobilization for this crisis should actually be undertaken. Total. Tayong lahat makisama. Hindi pa pwedeng tayo yung mga ito. Hindi pwede. It has to be a national effort. Yan. Well, isa yan, pinag-iisipan pa lang yan. Pero yung ayuda sa mga public transport, sure to go na yon. O tsaka meron sa Pero probinsya, ang problema, meron sa yung Maynila. sabi ng DSWD, after the Holy Week na lang. Yung iba. Ha? Yung iba kasi naibigay na Tricycle na una. Tricycle lang. Pero may problema ang tricycle, parang Jonat. Nagkakagulo daw, incomplete data ng mga LGUs. Matagal na Yan ang dinasabi matagal natin na isang natin linggo. sinasabi yun. Ha? Matagal na Paano yung mga hindi makakatanggap nito? Tiis. Tiis. In the Gulo. meantime, Inggit. isa sila doon sa mga Nag-i-strike. nagpuprotesta sa kanilang lugar. Kasi bakit nagkaroon ng ganon? Ang tagal na ninyo dapat na nakalista dyan. Kasi LGU-based lang ito LGU-based, ibig sabihin, yung mga local Bakit ba hindi government- makumpleto ang data niyan? Baka nagpapalit-palit kayo dahil hindi kayo... Ang dali-dali naman. Hindi. Daan, baka, tens of thousand. baka hindi kayo bumoto kasi sa kanila. Yun Almost 20,000 ang hindi nakatanggap. Diretso na yun, Mare. Pwede yan. Hindi Pwede. sila bumoto. Tama yung sinasabi ni Wala ka sa Jonah. listahan. Yun. May political ano yan. Kasi ang ayuda, nagkakaroon ng political color yan Yan ang problema dyan. Okay. Halos 20,000, ibig sabihin nun, 20,000 na driver ng tricycle
sa Metro Manila raw po ay hindi nakatanggap dahil walang incomplete data. O isipin mo, Metro Manila yan, ha? Metro Manila yan. Dapat ito pinakamaayos. So, baka ang presidente, yung sinasabi niya magtulungan tayo, pwede niya rin sabihin sa mga government officials yun. Umpisahan nyo na sa talagang dapat na government officials mauna kayo. Makiramdam kayo, yung address ng presidente na yon, para sa inyo rin yun. Actually, mas lalo Mas lalo sa inyo yun. Oo, nasa gobyerno kayo eh. Aha. Ito daw, ang DSWD, bukas magsisimula na ng pamigay para sa mga public utility vehicles. Oh, yan. Magsisimula bukas. Pero Listahan na naman yan. Listahan, ha? pero ang uunahin nila, TNBS. Transport Network Vehicle Service. Alam mo yung TNBS na yan? Ang listahan problema yan. Malaki. 35,000 po yan. Mauuna sila. Sino sila? TNBS. Hindi ha. Yun ang sinasabi ko. Sino Nasaan yung listahan nyo? Palakasan kung sino yung TNBS. Kasi, yung mga TNBS na nagkakaroon ng issue yan with the partners. Kasi yung mga dati yung mga yan, mga Grab, etc. Dati 10% ang kanilang Take. Take. Tinaasan nila without even advising their partners. Patay. Kaya nagkakaroon ng Meron problema akong yan. bagong empleyado ng anak ko, galing ng Pangasinan. Sumakay siya ng bus hanggang Cubao. Magmula Cubao hanggang amin, siningil siya ng 350. Oo, nakita mo? Kasi tumaas na raw ang gasolina. Sabi ko, hindi pwedeng At saka nagiging transactional. Oh, yes. Kanya-kanya. Hindi na yung, kasi sa hirap. Sa hirap kasi, sumakay. Kaya nagiging transactional kasi itong mga nasa government na agencies na in charge ng mga ganyan, hindi naman nagiging proactive. Wala namang regulatory itong mga TNBS eh. Merong regulatory ba sila? Yung May rules ba sila? Oh, LTFRB din yan. LTFRB yan. Di bali wala. Ah, Shock. Wala. Di wala rin. wala rin. Di wala rin kung ganyan ng... Panahon na para isyokos ninyo yan. Huwag lang yung mga terminal. Ngayon, yun daw pong mga motorcycle taxi. Ayan. Tsaka na kayo, wag na, Tsaka na hindi yan. pa bukas. Ang dami kasi yan. Tsaka na kayo. Mas marami yan. Yung mga sa labas ng Metro Manila, after the Holy Week na raw kayo. Holy Week. Ayun. Okay. Okay ba yan? Tama ba yan? Tama naman po ba? Tama ba yan gusto nyo mangyari? Okay. Yun daw pong Department of Transportation, ang bahala naman sa taxi drivers. Taxi. At wala naman pong balita tungkol sa taxi drivers. Okay? Yun namang Department of Agriculture, ang bahala sa farmers at saka fishermen. Ang announcement po ng Department of Agriculture, malapit na. Ayan. Hinahanda na raw po nila. Mas matindi yan. Malapit na eh. Naman Bakit hindi? Ano ibig sabihin? Wala tayong nakahandang Listahan. aksyon pag meron siguradong may ganito lagi mangyayaring krisis kung hindi man natural calamity. Okay? Gulo dahil sa natural calamity, earthquake, bagyo or what? Gulo dahil sa giyera. At marami pa pong ibang paraan na merong krisis na dumarating sa atin. Wala ba tayong nakahanda? Kaya sinasabi ko yung post-mortem noon pa, parin Jonathan. Matagal na natin sinasabi yun. Ha? Yung post-mortem po, pag may nangyari, dapat in-analyze kung ano yung mga response ng gobyerno at hindi nagawa. At na-delay ang response. Iba ang So kung nakasalya na yan, nakakamada na, pag may nangyari, automatic, kumbaga matik na, kumbaga Naka-preposition na ang galawan niya. Iba kasi ang pagkaintindi nila ng postmortem. Ano ibig sabihin nun? Alam mo, Postmortem. patay na. Patay Wala na. Wala na pag-asa. Tapos wala na. Yun ang pagkaintindi naman. Ilibing na yan. Ilibing na. Wala na analysis. Inilibing nila sa limot. Imbis Ayun. na nag-analyze, Aha. nakalimutan. Ayan. So, tsaka na raw yung taxi drivers, DOTR yan, wala pa pong balita.
yung mga kababayan natin nagmamaneho ng taxi, medyo tiis muna kayo. Yung sa Department of Agriculture, malapit na raw. Ayan. Yan. May ano yan Ano may ano? In-edit ko yan eh. Ano? Anong sinabi? Magkano ba yun? Yung mga fishermen. Oo, yun. Ay, hindi. Sorry. May pera daw sila. Hindi. Meron, nandiyan yan. May figure. But bro, may ano yan, may kondisyones. May kolatilya. You have to be a mechanized farmer and fisherman. Nakita mo? Ilan ba Naisip mechanized ko farmers kagad na? mechanized. Hiniisip ko ngayon sila Insan Poling. Ay, ka Insan, hindi ka Wala ka mechanized. Wala ka. Aha. Sino may sabi niyan? Magkano ba? Si Oo Chula, eh. Secretary Ay, Chula. 5,000 po subsidy daw. Yan. Sa mahigit almost 10,000 farmers. Ayun. Kaya sinasabi nila na meron mechanized Oh, equipment. kita mo? Yan. Ito Bro, po, ang anong masasabi mechanized? ko. Yan yung kuliglig. siguro. Naintindihan natin yung tungkol sa mechanized kasi gasolina. Oo. Pero dapat total ang binibigay. Kasi karamihan sa ating farmers, 98% siguro niya, 99%. Hirap. Hindi naman mechanized. Hirap yan. Hirap yan. Ngayon, anong gagawin natin? Kasi kung yung traditional na binibigay nyo ng mga bulok na mga seeds, na mga fertilizer, ganun pa rin yan. 50 Wala million yan. pesos lang pala eh. Ganun man. Wala. What does sub-allotment mean? Desa balat, meaning sa may regular allotment okay, for a okay. particular Meron daw. sector. Aha. Okay, so, Tons. wala pa yan. Wala pa. Wala pa yan subsidy na yan. Wala pa pala to. Puro mga plano pa lang po yan. Maganda sana. Okay. Ano to? Maski after Holy Week, wala? Hindi pa alam? Puro announcement lang. Pero ang press statement po ng pinakamamahal ni Paring Jonathan na Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ay concerned daw siya dahil sa rising oil prices. At pero ang nakikita niya raw po medyo bahagya lang ang itataas ng food prices. Sino may sabi Paano niyan? naman yan nahulaan yun? Saan niya nahulaan yan? Bahagya lang daw. Kayo naman eh. One centavo. Pero concerned na nga siya eh. Gusto nyo pa. Ha? 1 centavo ang increase. Ang fuel po, ang diesel. Kung umabot ng 130 yan, ibig sabihin niya, simula noong 2025, hanggang ngayon, halos 100 piso na kada litro ang itinaas na presyo ng diesel. Nasa 30 plus lang yan nung beginning ng 2025. Okay? So, slight lang daw, pare. Hindi naman Mamaya slight increases. Kasi daw, tataas ang transport cost. magkano ba ngayon ang per ton ng diesel for example? Per? Per ton, per metric ton. Hindi ko alam. Hindi na. Pero ang at the retail level, gasoline station level, 100. 113. Ngayon. Ngayon, Tomorrow, tataas yan. To mamaya tatawagan ko si 120. on our own, mamaya tatawagan ko si Secretary Garin. Kasi meron kaming nakuha na isang trader, oil trader, na nakakuha siya ng forward contract. Ito, forward contract ito. Not in anticipation of these things. Mayroon siya nakuha ng forward contract, nakakuha siya ng 350,000 metric tons of diesel for 550 per metric ton. That translates into something like 52 Per? per liter. Amura nun. Kaya nga. Oo. Ngayon, Abig mo sabihin, itong mga oil companies, pwede sila kumuha ng ganon? forward, mayroon silang forward. Kaya sinasabi ni Gatchalian unbundle. I-unbundle ang presyo ng fuel. Yes. Magkano tax? Magkano ang margin ng retailer? Oh. Yung cost of the... Logistics cost. Makikita mo ngayon, magkano ang cost ng fuel? Yan. Ang pagbili. Pagbili. Makikita mo yung tubo ng oil company. Ang laki niyan. Ay! With these things, ang laki na ng tubo nila. Lalo na yung mga nag-forward. Forward contract. Sabi po ng Department of Agriculture, meron daw tayong enough supply ng pagkain. Alam natin yon, si Secretary naman eh. Mahal lang. Yun na.
Pero ito yung iniisip ko pare. Enough supply, saan galing? Nasa warehouse, nasa mga ano. Imported. Nandiyan yan. Dahil po ang ating annual importation, yung huling tingin ko kasi, Sa UNCTAD. umabot na sa 1.2 trillion pesos. That is the UNCTAD, 1.2 trillion pesos. Ano po ba ang ating mga ini-import? Mainly grains. 25% po ng total agriculture imports, grains. And of that, Kasama dyan ang bigas. magkano yung bigas? Dapat i-disaggregate nila yan. Ay, hindi nga nila sinasabi yun. Ay, i-disaggregate ninyo. Kasama dyan yung mais, panggawa Mais. ng feeds. Wheat. Yan ba bigas at mais hindi natin kaya itanim? Pwede. Siyempre, yung wheat. Wheat. Okay, bibigay ko na sa inyo. Yung wheat, kailangan yan medyo meron niyang percentage of frost para po tumubo yan. Sa mga malalamig na bayan, pwede yan. Maaring sa atin, hindi natin kakayanin yon. So, pwede na import yon. Pero yung mais, tsaka yung bigas, 25% ng total importation. Alam mo magkano ang almost $5 billion ang importation natin ng bigas at saka ng corn. 5 billion. At saka yung ibang grains, cereals kung tawagin yan. Okay? Ano pa po bang yung mga iba pa, naku, grabe pala. Wheat 1.2 billion. Almost 2 billion. Ang cereals 4 billion. So yung 4 billion na yon, pwede na natin tipirin yun. Kasi cereals, di naman wheat yan eh. Okay? Anong klase cereal Anong yan? cereal? Rice mainly. We are the top importer of rice. In the world. 4 billion po dollars. Okay. Meat. Nako. Yung meat dapat pwede na sa atin eh. Okay. A good part of it dapat sa atin. Yung cereal, I have to admit kasi yung noodles and things like that, pansit. Hindi, yung iba, rice cereals yun eh. Hindi nga, ano ba ginagawa ng DA para sa production? Ang ina-announce nitong tinamaan ng itong paborito ni Jonathan. Si Sarge? Si Sarge? Hindi, si King of the Road. Hindi ko paborito ni Wenner yun. Paborito ni Ferrer. Si King of the Road. Slight increase lang daw po dahil may supply. Ang gusto namin marinig, saan nanggagaling yung supply para maibsan yung kahirapan ng mga farmers, kailangan dito. Nagsalita ang FFF, yung mga government corporation, on their own, nag-i-import ng bigas. For what? Hindi, authorize sila ng Department of Agriculture mag-import ng bigas. Ang inaano ko nga yung mga cooperatives na mismo. Meaning yung mga multipurpose cooperative. Yun na, kayo na, for your own members, mag-import na kayo. Hindi, bakit itong mga government corporation nag-i-import? Sino yon? Let us Well, Planters Product. Planters Product, FTI. That's not a Planters Products is a semi-indie Hindi, ano yan sequestered. sequester. Pero controlled na ng gobyerno ngayon. Well, let's find out. Pero binigyan sila ng permit. Ilan na-import nyo? Ayan. At saan nyo dinadala? Saan yung Baka ginagamit? naging- Baka naging, Eh yung FTI, bakit nakakapag-import? baka naging commercial na rin kayo so far. Di ba? Kumikita na rin. Kasama kayo sa kartel. Kumikita na rin sila. Importation po tayo ng food eh. So kung sinasabi ni Chu Laurel na ayos tayo, we have enough supply, ay gumastos po tayo para magkaroon ng enough supply. Matagal na yung enough supply. We will always have enough supply if we import. Paano yung mga local producers? Kaya nga, that is also part of the program dapat at this point in time, and DA should be proactive. Meaning, they can have an agreement with the SUCs. May mga land grants yung mga yan.
pwede na kayo magtanim dyan. Ito yung mga ibibigay nyo sa... Oo. They can have an agreement with the Armed Forces of the Philippines. Maraming mga lupa yan. Yung mga sundalo, pwede na natin... Eh di ba at the beginning of the term, sinabi ni BBM, inventaryo nyo nga yung mga government land. Oh, Ang dami niya idle. idle yan, unproductive. Isa yon. Pangalawa, paano yung mga existing farms? Yan, ayusin nyo. Are they producing enough properly? Or optimize. Modern, Or optimized? optimize. Yung mga areas, Yes. key production areas, Yun na nga, nabibigyan key ba ng production pansin ng areas Department sana, of oo. Agriculture yan? O pare-pareho lang yun. Mabuti pa to si Manny Piñol eh. Ang daming ginagawa. May edad na lang daw siya. Kundi, mas marami pa siyang Manny, mag-usap kasi kayo ni Che para medyo magandang ni Jay. So, pareho sila nasa Mindanao eh. Hindi, si Jay propaganda eh. Iba. Iba. Ito si... May si farm. Si Ha? Che may farm. Oh, pero propagandist. Ah. Si Manny Piñol. May farm din. talagang- Pero Farm talaga land. tumutulong sa mga Nagpo-produce. LGUs. O yun. Mas, kailangan natin 1,000 Manny Piñol. We have those. Sina Insan Pole. Oo, yan, pare. Alam nila ang gagawin. Hindi yung ipit sila na mag-produce. Hindi sila ipit. And as a Pinahihirapan. matter of fact, they want to produce. Oo. Marami yan. What's keeping Million them? yan. What's killing them? The support that they are supposed Wala, to hindi give. nangyayari. Otherwise, hawak sila lahat ng mga traders, financiers, yung mga 5-6, hawak sila. Ano ginagawa ng land bank? Wala, hindi. Wala. They have Hindi. they have a program for Hindi. agricultural. Meron silang malaking parang loan emporium sa may Naga. Meron Mabiyahe sila. ka. Eto po, ang napakaganda ng sinabi. May na-quote sa isang report na mga professor and everything. Ang nakikita raw nila dito sa nangyayari sa atin, yung crisis na galing sa Middle East. Slow response. Very, no? Actually, Ang ganda nung slow response daw ang government. Di ba? Hanggang ngayon, meron ka na ba narinig na cabinet sa economic team? Ito po ang gagawin natin. Sa simula, para to cushion the shock, maglalabas muna tayo ng mga subsidy. But in the long term, ito po ang ating mga gagawin. Meron ka na ba narinig na gano'n? Pira-piraso. Naawa daw sila kay Marcos dahil siya mag-isa, lumalabas pa sa vlog. Siya na mismo nagsasalita. Hoy, mga cabinet, ano ba kayo? Ina-analyze po nila yung mga nangyayari dito. Slow response. May katwiran, pare. Kasi nga, walang nakahanda na measures. Ngayon, mangyayari na naman to, wala na naman tayong postmortem. Pag may nangyari ulit, natural calamity, whatever, Or another conflict. kakapa-kapa na naman. Ngayon, kumakapa tayo eh. Dito nga may subsidy sa mechanized farmers at saka fisher hook. Ayaw pa nun. Plano lang 50 yan. million. Plano yan. Hindi, sinasabi lang, may pera Oo. at gagawin namin to. Pero hindi pa ginagawa. Walang nakahanda dyan. Yung food production, yung rice. Ang NFA, sinasabi nila, anong plano nila? They will delay. Palay buying. Yun ang strategy nila. Paano naman nag-strategy yun, pare? Delay palay buying. Para daw po hindi tumaas ang presyo. Kasi mataas ang presyo ngayon siguro, ayaw muna nilang bumili. Okay. Ano mangyayari doon sa mga palay na hawak ng farmers? Mabubulok. Kahapon pare, nung Lunes, Sabado, bumili ako ng bigas. May mga uod Talaga? na nasa sako. Naku. Sabi ko, Luma na aging... susuli ko rice nga stock ngayon yun, eh. oo. Susuli ko eh. Ano to, galing sa NFA? aging rice stocks. Hindi ko alam eh. Ano ba ang sinasabi nitong mga analyst na to? Hindi, pati nga yung kung saan tayo kukuha ng pang pinansya natin dun sa kasi
Ewan ko kung ano natin ngayon, revenue situation natin. Oh, Government revenue. well, We're talking about government. that's one big problem. Government revenue. That's one big problem. Ang mga BIR sabi nila yung January, February collections. hit their target. De, tama sila. 530 Tama yun. billion, Tama beating yun. the target. Pero now, with this situation, yan Oh. ang magiging ano natin. They have to recalibrate their measure. Totoo. Pati forecast ng GDP. Forecast. Pag ng GDP kasi, pare, pag bumaba ang economic growth, baba lahat, pati tax collection. Pero may strain on government finances dahil mas malaki ang pangangailangan ngayon. Mayroong nag-propose na irregularize o yung mga nandito na foreigners, whether they are Chinese or whatever, etc. Irregularize yung kanilang situation. In other words, kung halimbawa pumasok ka dito as tourist, ngayon gusto mo na mag permanent or something, whatever, there has to be a way by which you can have that pass para makapasok ka doon. For a fee. So kita yun. Kikita yun ng gobyerno. Ang dami dito eh. Hindi, mas malaki kita ngayon eh. Kasi taon-taon, kailangan umalis yung... Tapos aalis muna, pupunta na Hong Kong. Tapos babalik, bibigyan ng bagong visa. 59 days. Yung 59 Pero days. working visa yun. Working visa yun. So, pwede. Because ang estimate ng mga... Bakit nga ba ganun ang policy ng Bureau of Immigration? Hindi, that's a government policy. It's not immigration. Wala pa hanggang ngayon yung amendment to the immigration law, which was 1940-something yata yun. Ano yung amendment na yun? Iayos na nila. Okay. Hindi, ang dami ng foreign nationals nagtatrabaho rito kasi we're attracting foreign investments. Yung mga investor na yun, kailangan nila yung mga tao nila. Kasi hindi naman alam ng mga Pilipino yung technology. So, Pero yung mga tao na yun, tamo, may contradiction eh. We're encouraging foreign investments, but we don't want foreigners here. or Ay, ganun na ibig sabihin mo sinasabi ni Jonathan na every 3 months bala kailangan i-renew yung working visa. i-regularize Okay. mo na yung situation. Hindi ba? Hindi hospitable dun sa But investors. we want foreign investments, but we don't want the foreigners here. Bakit ganun? Ano klase? Kaya kailangan Outdated ma-work out na nga yung ano na yun, Outdated yung immigration. Immigration. Kahit sa Singapore, at least 1 year yan na merong kung yung renewal and all that. I-regularize Yung NGCP, Minimum may mga PhD foreigners yan. Mga foreigners, PhD. Have to go. Alis ng alis. Alis na alis yun. Bakit? Yung mga ganon. Maraming ganon. Yung iba naman, nag-trader na talaga sila, lahat. Iayos na natin yung mga yan. Marami ganon. Karamihan, Chinese, Indian, Korean, mga ganon. Americans, Japanese, marami yan. Korean, Taiwanese, lahat. Yung iba, Europeans. Pwede mo naman i-categorize yan eh. yeah. Sa At saka anong industry at sitwasyon mo, yung anong klase. You can Ay work ngayon, it yung out. mga ulol na criminal syndicates, Iba. yan ang bantayan nyo. Hindi lahat. Hindi ba? Kikita gobyerno doon. Pare may nananawagan daw yung League of Municipalities. Gusto nilang takasan na yung share nila sa national tax revenues. Ano ba kailangan gawin dito? From 40% to 50%. You have to discuss that with the Department of Finance. National tax allotment. 40% po ngayon nung nakukuha nila doon sa kanila municipality. Halimbawa si paring Cesar Kiambao. Okay. Yung kanyang korporasyon ni-register niya Doon. sa bayan niya. Ano ba yung bayan Bayambang, niya? Bayambang. Bayambang. Okay. So yung tax noon, 40% na binabayad ng tax noon, mapupunta sa town niya. Ibibigay yun ng national government. Although national government ang kumubra. Pero 40% ibibigay ito sa bayan na yun. Ganyan. Ang gusto nila mangyari ngayon ng League of Municipalities, maging 50% na. Naka medyo.
Bakit problem yun? 10% lang naman ang Kailangan ng government ng pera na national Kaya government. naka-hold sa national. Paano na yung mga ghost project? Paano mo bibigyan ng... Ha? Nakakompute na yun. Yung mga overpriced fire trucks. Paano mo naman bibigyan yun? Paano naman yung nakaparadang mga pera ng gobyerno? Nakapark lang sa bangko. Ano yan? Yung farm to market road. Yung classrooms. Daang bilyon yan. Pag tinotal mo yan, nakaparada ngayon. At paano naman yun kung ibibigay mo lahat sa local governments? Hindi, basta yung utilization naman ng local government, mapupunta talaga sa key projects at saka yung mga services para dun sa lugar na yun. Sigurado ka? Well, depende dun sa executive mo doon. Kung magaling. Magaling. Oo. Ako payag ako diyan. Basta sisiguraduhin natin magaling yung ano. Okay. Meron pong ano to? Ano to sinasabi? PNP daw intensifies foot patrol. Sa gasolinahan, hindi naman. Hindi, sa mga ano yan. Dahil daw po kinakabahan sila, natataas ang crime rate dahil sa crisis. Yan. Okay. May sinasabi pong statistics kung ilang pulis daw po ang i-deploy. Ano to, press release? So, full police presence. Right, To prevent increase in crime. Sabi po yan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates. Oy, happy birthday nga pala. Kay Kanina. General Nartates. Birthday ganun ba? niya ba? Belated, O, pagbigyan na natin dito. Last week. May statistics po siya sinasabi kung ilang libong pulis daw yung i-deploy. Foot patrol. Alam mo, yan, saan galing yung mga yon? Hindi, tsaka yan, i-deploy mo na, wag mo na i-announce talagang kasama na yan sa plano. Kasi talaga namang naghihirap ang buhay para lalo na sa mga arawan, yung mga nawalan ng trabaho at bumaba ang kita. Pare, for the first time, doon sa aming subdivision, may napasukan. Meron? Makyat bahay. Paris, tight ang security nyo ron Sobra. Wala nga, for the past 20 years akong nakatira dyan. Ni isa, wala ako nabalitaan. Ngayon meron? Nung isang araw, meron. Pinasok. Inside job? Inside job. Hindi. Galing sa labas. Galing sa labas? Oo, tumawid ng bakod, tapos tumawid ng mga... bakod? Oo. Taas ng bakod yun. Aba, sa hirap na nga ng Bagay sa buhay hirap eh. ng buhay talagang. So, saan daw po ang pulis? Public markets, transport terminals, shopping areas. Ibig sabihin yung mga matao. Na pwedeng magkadukutan. PNP chief, paano naman po yung mga smugglers? At hindi... Meron sila. Nabawasan Maritime. ng pagbabantay. Sinasabi ni Jonathan kanina sa akin, ang problema ngayon yung government finances. Siguradong may strain sa Sigurado. government finances. Lalaki ang gastos. Ito mga We're subsidy. talking and about everything. national government finances. Yes. Okay. Wow. Paano natin maiiwasan yan? Maaring sipagan ng BIR, hiharas lahat. O kaya Pero mas malaki po talaga pagkukuhanan, yung smuggling. yung mga Illegal. non-revenue operations. Maraming ganun. Pero revenue yung smuggling, Kaya pare. hindi, Oil, cigarette, Marami yun. agricultural goods, yung mga consumer items. Dami po smuggled dyan. Laki-laki nun. Yun lang ang... baka kailangan na kasi customs, di naman nila kaya yan eh. Hindi, PNP po talaga makakasolve niyan. PNP at saka may ginagawa si ng General Corda sa PAOK. Yung nililisan nila yung sector, by sector. Ano ba nangyari dito sa sector nito? Ito sector nito, ano to? Ano nangyari? Who are the biggest? Or who are the most prominent? May intelligence na sila. Meron sila. Ano action? Ngayon pa lang sila nag-uumpisa kasi dati,
Yung pa, Ang tagal na problema niya Hindi, na. pero ngayon, nakakonsen- bago na mga tao na, dyan sila buong Pahardo, andyan. Nakakonsentrate kasi sila dati sa Pogo Yung sila Winston Castro. Walang ginagawa kundi... Sigurado organized crime yung mga Yun na nga. smuggling na yan. Bisector sila ngayon, bisector. Marami silang trabaho. They're working with, The PNP is not just reactive. We are preventive. Ayan. Ganda salita yan. We should really be preventive. Meron daw po silang data analytics. Yan. Ayan. So, okay na tayo? Di ba? Hindi pa, ayusin pa. Hindi, meron ng data analytics. May statistics na nga 17,000 ata yung ilan. Put together. Up to the last month accounted for. Galing na statistics, no? So, tiwala ba kayo dito? Hindi. Sabi po na SWS, isa lang sa bawat 3 Pilipino ang happy. Siguro yun yung mga nasa Forbes Park. Hindi naman. Hindi naman siguro. Talagang masama ang panahon, pare. Oo. Isa sa bawat 3 lang ang happy. So, mali ata to survey na to. Gusto ko, happy ka. Gusto mo happy ka? Oo. 50% medyo ano lang daw sila. Medyo happy. Semi happy. Semi-happy. Yan. Pero yung 1%, yung 33%, very happy. Ba, sino yun? Government officials. Ang hirap naman sabihin mga senador yan. Hindi. No work, no pay yan. 50% medyo happy. 2% lang yung not happy at all. 15% not very happy. Ano ba klase survey ito? Anong survey yan? Laking kalokohan itong Sino ba yan? SWS na to. Ano ba silbi sa amin nito? Happiest daw lahat ang maraming pinaka-happy sa Visayas. Ba't doon? So, Ano ba definition nila ng happy? happy? Hindi ko alam. Nakangiti. May jowa? Hindi ko alam. Ano ba yan? So, ano to? Useless, pare? Okay. Parang, Disregard po. Useless eh. Eto, mas gusto ko to. Masyasyak ka, pare. Dito sa sinasabi ng UNICEF. Sabi po ng, ano ba yung UNICEF? United Nations. United Nations, Children's, for children, children for yan children. Children's Fund. UNICEF. Parang gano'n, no? Okay. UNICEF. United Nations Children Fund. 99% daw ng food products na binamarket, advertising and everything to Filipino children do not meet global standards. Pare, laki nun. 99% of food products marketed to Filipino children below standards daw po. Like what? Ano ang kailangan dito? Like what? Anong products yan? Hindi naman Nestle yan, yung ano. Hindi. Kasama siguro yun. Kasama sila, Nestle, okay. Kaya daw po tumataas ang matataba na bata rito sa atin. Sakit naman magsalita nitong hindi lang po bata ang matataba rito sa atin. Ano ba yan? Halimbawa, ultra-processed foods. Nako. Biscuit, mga ganun. Halos wala ka ng nutrition dun eh. Sugary drinks. Heavily marketed daw yan. Okay? Ano pa ba yung mga iba? Kailangan daw po ng legislation regarding this. Aggressive daw ang marketing niyan. Make contents ng high salt, high sugar, unhealthy fats. Okay? 99%. Meron bang bill sa Kongreso man lang? Ang lakas po ng lobby kasi. Yung sa sugar drinks, naalala mo noon nung panahon ni Digong, tataasan yung tax sa sugar. Nagkalabihan yun. No. Lakas ng lobby. May lumapit pa nga sa akin na PR eh. Budgeted Tangina mo, sabi ko, gago ka ba? Ganito yung nangyari doon. Nagkaroon ng mga
levels ng tax. ng tax. Depende sa amount na sugar. Okay. Eh di lahat nag-claim doon sa lower tax. Depende sa... Alam mo ba kung ano talaga sugar content nung iniinom mo? Hindi mo alam. Claim lang nila yon, nasa label nila. Ganun. So lahat nag-claim doon sa gano'n. Lower, siyempre. Eh ang gusto mangyari no, ng mga health organizations, one uniform tax. Bakit meron pang ganun na level? Then some drinks are healthier than others. Yun ang... Lahat na may sugar, hindi Kaya healthy. alam mo, mga multinational yan, ha? Magagaling Kapit-bahay yan. nga namin yung isa. Kilala ko yata yung PR na sinasabi ko. Ang may budget talaga sila, bro. Laki ng budget. That plus yung packaging. Namatid din sila Kaya ron. matindi ang kanilang packaging. Namatay yung sinasabi ng health Gusto sector nila yung eh. mga sachet-sachet at mas malaki. Lahat, doktor, dentista, Plastics, sinasabi nila, harmful yan. Nakakasira ng ngipin yan eh. Wala, they don't care. What they want to do is to market it the best way they can. Yung pati yung packaging talagang pang-attract eh. Pang-attract yung Antindi raw ng digital food advertisement. packaging. Yes. Sa chinek na UNICEF, sa 1,000 raw, 99% hindi tugma sa World Health Organization standards. Tsaka yung pinag-uusapan ko laging corporate social responsibility projects. Ang lakas nito mga to. Tapos yung kanilang projects, yung mga ganyang unhealthy, lalo na sa mga probinsya at eskwela. Binabato ron, no? Binabato. Lalo sa mga eskwela. Oo, sa eskwela. Kasi pupunta ka, lalabas ka, yun na. O kaya dami niyan, ang laki niyan. At saka naka-branding doon na yung kanilang produkto. Pag hindi raw po nangyari to, pag hindi na-control yung advertisement ng mga bad food, Oo. by in less than 10 years. Tapos na tayo. Our next generation is compromised. Ngayon mangyayari dyan. Okay? Ang kailangan daw po ang gobyerno magkaroon ng regulations. Actually, there are existing regulations. Hindi ganon? na enforce. As Sinong usual. mag-enforce niyan? As It usual. has to be, in the case of yung mga NFA. FDA at Health. at saka health. And then, pati DepEd. Dapat hindi mo papapasukin yung mga yan sa mga eskwela. Hindi, yung sinasabi lang ni paring Conrad, ilalagyan mo ng categories. Doon pala magkakatawaran na rin hindi sa Hindi implementation. nga, lahat yan, sila doon sa baba mo ng punta eh. Who is to argue, who is to ganito yan, sino taga-regulate. Hindi, at saka Kung isang uniform lang yan, tapos, madali. Ayun ang gusto ng mga ng mga health sector noon. Mandadaya lang yung mga yan eh. Yun ang sinabi. Which happened? Saan sila naglabi? Sa Senate. malakas. So, sino kumita? Hindi ko alam. Pero sa Senate nangyari yung lobby. Kasi sa House mas stricto yung kanilang Ang dami mong kakausapin doon. Hindi po basta sa... Bola Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Good morning. 3 trimester na raw. Okay. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko pa makuha eh. Ano yan? 3, okay na raw ni BBM yan. Nagdagdag ka ng number of days equivalent to one semester in a school year. Sa eskwela. Yes. Pagkatapos, Yun na. sa kukunin yung days na yon? Sa summer. Wala nang wala nang Ha? summer. Wala na Wala na summer? Wala na Summer. mga bakasyon yan. Kasi 3 Ay. months ang summer usually. Sabi po kasi 3-term calendar year. Di ba In mahirap- public schools. Ang mahirap- private hindi susunod dito. Oh. Mahirap yun sa mga bata at mga teacher. Usually may break talaga. Kailan magbe-break sila. Oo. At saka yan, mahirap din yan dahil additional gastos yan Yung sa mga additional gastos. mag-aaral, saka parents nila. Hindi, ang iantindi ko, yung the same number of school days. Ang school days po natin nasa 190 days. Okay? Ang school days. The same number of school days, yun ang Nahatiin sa 3. Ano yun? Ibig sabihin na... tuloy-tuloy.
Tuloy-tuloy ang ano nila. First term, 54 days. June to something. 10-day assessment. Big sabihin, may 10-day na bakasyon. Okay. Second term, 55 days. Ganun din, 10-day assessment. Third term, 61 days, 6-day assessment period. Hindi ko alam kung ano daw ang design na to ano So ba? you are breaking up 190 days or so into Into 3 terms. Ba't terms. kailangan pa yun? Hindi ba, bakit hindi 2 terms? Para diretso na. Hindi ko, paliwanag ng dapat department. Ay, nahihinaan ngayon ako ngayon dito. Department of Education. Medyo hindi ka masyadong Medyo nahihina. Medyo. kulang sa bibo. Kulang sa pagkabibo. Puro, plano Planning. Ito plano to. Oh yes. Okay. Pa- Yung sa classroom, ang plano nila, to top private sector. At Daming plano. Policy wonk kasi. at gumamit ng Ha? bamboo furniture. He's Plano. policy wonk. O, gano'n. Sana kung yung plano, haluan mo ng aeroplano. O kaya Baka- Kasi daw po yan, nag-meeting sa Malacanang at isa yan sa inapprove. So may pagka tingin mo ba may pagka lethargic? Kasi for grading periods. Lethargic ang approach? Hindi lang. bibo? Ha? Hindi lang, ang lethargic may nangyayari pa Oo. Mabagal lang. Mabagal. Dito absolutely, pareho-pareho lang at puro plano. Ayun. Yun Wala- dati walang kasi po, aksyon. 4 grading periods tayo. Dati, yes. Gagawing 3 grading periods. Ano yung big sabihin nun? What's the big deal? That's what I'm saying. No, What's the big deal, parang Jonah? the big deal is, yan into, instead of 2 semesters, 3, 4 quarters. Yes, instead of 4 quarters, 3 na lang. Hindi na quarters. 3/4 of the yung calendar year. Of Para the daw school po year. masolve yung mga Classroom problem. class suspensions and everything, compressed learn. How can you solve the class suspension if you are going to use the same calendar? Pareho naman. How? Oh. Wow. Magsususpend ka definitely. From 4 terms, ginawa mo lang 3. Oh. What a solution. It gives also the teachers breathing room to prepare, to train. No, they're also given that Okay. Yung 4 quarters. Support, meron na sila nun Meron sila nun. na sila nun. At saka, you cannot prevent suspension if there is calamity, etc. Wala kang Lalo na magagawa tayo to. pa man din. No? Ang mangyayari lang Bagyo. dyan, imbes na 4 na grading Grading tests, period. 3 lang. So, is that good or Paliwanag nila dapat yan, what is the benefit of ano ba having talaga? 3 Why is it versus a big 4? deal? Why is it a Why big deal? will it solve things? And what are the things it wants to solve? Yes. Ano ba yung problema? Ayan. Ang problema po natin classroom bakit nandito tayo sa issue ng gaano kahaba 4 grading period, gagawin mo 3 grading periods. At saka binago pa term, semester, trimester. Grading period yan. Whether you like it or don't. Trimester kayo dyan. Okay. Sabi po ng mga experts, go beyond the, The usual. go beyond tweaking school calendar. Yes. Baka may katwiran to mga to Ha? Di ba kayo nag-uusap? Meron kayong EDCOM 2 Ang mga Napag-uusapan EDCOM niya 2 na. napag-usapan niya. Oo. ang laki daw po ng mga long-standing gaps. Nagko-concentrate tayo rito sa Semester. Trimester. yung mga terms, school terms. From 4 grading, naging 3 grading. What are the long-standing gaps? Yan ang dapat malaman natin. Aba, pare, skills, teaching skills. Classroom. Ah. The physical, the hard and the soft. So, Yan ang Ang hard classroom. classroom. then teaching skills. Hindi. Doon sa Training doon materials, sa hard training kasama materials. na po doon yung internet. Teaching tools. Skills ng teacher. Yan, separate yan.
Separate software yan. Hmm. Yung curriculum Yan. review. Okay. Funding. Yan. Solved na. Kasi trimester na ngayon eh. Tapos sa big time meeting sa Malacca, ewan ko ba? Paano nila, anong sinabi nila kay Presidente para si Presidente ay tumango na nagsabing mukhang okay yan. For lack of other Sir, Mr. President, ito po yung sitwasyon. for lack of other things happening in the education sector. Sige na nga. Mr. Yan President, na. ito ang ating solusyon dyan. What is the problem pa? Kasi nga, ang sabi po ng PIDS, mahilig tayo sa quick fix. Ikaw, Page, government agency ka. Hindi ka pwedeng ganyan-ganyan. Huwag kang ganyan. Quick fix ba yan? Ang tagal pinag-isipan niya mula nung Enero pa. Yung trimester Alam mo, versus kailangan dyan sa education, 4 quarters. kailangan dyan disruptor din eh. Yung ibahin mo talaga yung ano. Ano sabi Isip ka ng na PIDS? innovative na... Dapat classroom. Teacher quality. Yung learning skills. Unresolved. Meaning evaluation yun. Puro eksperimento daw ang nangyayari. Page, you have Education is a system. It is not a science. Pizza, government ka. Kung magsalita itong mga... Kawawa naman ang DepEd. 165,000 lang ang ating shortage ng classrooms. Ganyan ka na magsalita, PIDS. Parang hindi mo iniintindi ang cost of... Ilan ang shortage ng teachers, pare? Yan. At ano I mean... 30,000 I've been around teachers. In the provinces, ang dami nating magagaling mga young Oh, teachers yes. na nagsisimula Dedicated pa. yan. Dedicated yung mga yan. Nakamotor pa. Yung bang talagang to get to the schools. Oh, yes. But marami silang mga issues with regards sa training. At yan na nga sa classrooms. Training daw. at How they sweldo manage yung, nila. yung mga schedule at sweldo. Okay. Mabigat ang magsalita itong Marami PIDS akong na ito. pamangkin. Na mga Sabi teacher, naman eh, itong sa- taga-UP ng DID Lasal, isa pa to eh. ang problema raw, hindi sa dami ng buwan o araw ng Pasok. klase. Nung pasok. It's how you conduct the class. Number one, ang ratio ng teacher, Sa one students. teacher, 75 students. Yan. So, hindi po kaya ng quick fix yan. Okay? Sama naman ng term na yun, quick fix. Ano tayo? Parang fast food versus slow food. Yan. Ganyan ang nangyayari na ngayon. Tapos, fast tracking daw po ng power projects, 23. Fast track. Fast Pag track. ginamit mo yung word the fast track, exact opposite ang nangyayari. Hindi talaga. We are really an inversely, yun ang dyan eh. inversely oriented country. Ganun ba yun? Yung ba Actual sinasabi plats mo? ba to o yung transmission? Ano ba sinasabi nila dyan? Yung transmission, Who walang knows? problema. Who Transmission, knows? The transmission, Kung anong mga wala sila. kailangan i-fast track, di ko alam. Meron bang ongoing na 23? Meron daw to produce 900 megawatts. Sinasabi ko nga, we are talking about a fast track na ayusin na natin yung nuclear plant because that is already investments that we have. $2 billion na yun. We spent $2 billion to put that up. At sinasabi ng Korean government through their Korean Hydro and Nuclear Corporation, they can do this. And they are going to finance the re-engagement into the Kanina power nga sector. parang Jonah, wala ka pa. Nag-announce mawawalan daw ng kuryente some parts in Metro Manila. Rizal Province, yung Bulacan, ano pa isa? Cavite, and parts of Laguna. Dahil may mga i-repair and Kung kailan tag-init na, at saka kayo magre-repair, anong ginawa noong January? Hindi pa ho panahon para mag-repair nun, sir. Kung kailan mainit na. We have a schedule, sir. Repair schedule. Ayan. Sinabihan ho kami ng DOE.
Ha? Sinabihan ng Department of... Energy. Meron kami schedule. Hindi naman production to, pare. Ang repair sa distribution. Okay? Maintindihan ko yung power generating companies. Talaga may schedule lang kanilang maintenance. Pero sa distribution side, pare, you can do repair anytime. Walang... There's no disruption? Nung mababa ang gamit ng konsumo dahil maginaw pa, bakit hindi kayo nung nag-repair? Okay. Bakit kaya? Kasi hindi pa panahon. Ayun. Yun ba yun? Yun. Kanya-kanyang panahon yan eh. Kanya-kanyang panahon na. 23 projects to boost. Pare ba? Hindi ko alam saan ba 900 yun? megawatts yan. Ha? 900 megawatts. Yes. Kinakausap daw yung mga power companies na itaas yung kanilang capacity in the next 60 days. Expected to come online, 23 power companies. Okay. Ano kaya yung saan kaya galing yun? 900? Pero wala pa rin yung 900 pare. Wala yun. Kulang na kulang. Mahina yun. Mahina. Baka maliliit lang itong 23 na to. Yung mga solar. Pwede. Ay, yung solar. renewable energy. Renewable. Hindi, yung sa mix natin 30%. Hindi, nag-iisip tayo by ng 2030 yun babalik sa coal. Babalik sa coal. Nag-iisip tayo ng gano'n. Tapos yung Euro fuel, Euro 2. Ano yung paurong? Paurong ba tayo? Hindi ko alam eh. Ha? Sabi po ng galing pala to. Bumili daw ng stockpiles ng fuel for 30 days. Iaakyat daw from 30 days to 2 to 3 months. Kaya bumibili ng fuel stockpiles. At open na raw tayong bumili sa Russia. Oh, yes. Okay. Ano yun? Wala na principles? Wala na yan. Wala na. Wala na rin yung health issues. Meron. Hindi, bumaba tayo from Euro 4 to Euro 2 eh. Ha? Oh, at hindi pa klaro kung sino ang mga pwedeng gumamit nun. Kasi mas mura yun eh. No, but we have... Transport daw at Ano na yan? industrial users. Sino doon sa mga yun ang makakakuha? Kailangan ng permit sa Oil Management Bureau. Yes. The non-performing... the non-performing... The useless. The useless organization. Nakalagad. Nakita niyo ba yung balita tungkol sa... teka ha? Yung ombudsman, sabi ng ombudsman. Teka ha? Dumadami daw ang tanga. Ano sabihin? Yung may mga term limits daw sa Constitution, sabi niya, hindi raw nakaka-develop ng mga new potential leaders. Alam mo kung ano May yung... punto siya ron eh. Mayroon talaga siya. The issue, hindi yung term limit eh. The issue, the issue is not dynasty. Yan ang issue niya eh. The issue is not dynasty. The issue is the term limit. Because if you don't have term limits, then you don't have to scrounge around for your Puppet. puppets o kaya kamag-anak or whatever. Parang nasa inyo pa rin yung power. Oo, kasi kung magaling ka and you have institutional memory, you have all Dati of those naman things. walang term Wala limits nga eh. eh. Wala. O, Sino ba nag-uso niyan? ito nga 1987 Constitution. Kasi nga, forever na si Marcos. Yes, it was an extreme reaction to the Marcos rule. Masama naman magsama. Dumadami tanga. Kasi, Ibig sabihin, ang daming tanga ngayon sa So gobyerno. dahil nilagyan mo ng term limits, ngayon, itong mga politician. maghahanap sila. Maghanap tayo, si ano? Ito. Si Kuya, si ano? 21 years old lang ito, pwede na ito. Kasi nagiging sub eh. Kumbaga sa basketball. Oo. Sub muna. Tapos babalik siya. Oo. Yun ang dynasty.
Oo. Yan ang reaction ni Ombudsman dun sa dynasty issue. Kasi yun tama si paring Conrad eh. Ito halimbawa, mayroon Eh bakit ba nagsusumiksik sa gobyerno itong mga to? is the best. Ano is the best? It's the best. Ibig sabihin, wala na kayong mapaglagyan O kaya wala na kayong sa gagawin ibang buhay sa nyo. ibang buhay kundi Wala kailangan kayong career na iba. yung mga anak ni Recto lahat politiko. Asawa niya wala na iba? Wala na kayong ibang pwedeng Kaya gawin? ito nga, yan ang sinasabi natin. Ang tatay mo politiko. Pero ikaw pinag-aral ka niya maging abogado, maging teacher, maging doktor. Businessman, Businessman, whatever. ganyan. Eh kung may term limit, hindi ka po pwede. Ito na nga yung asawa mo na homemaker to, na magaling naman talagang homemaker. Pipilitin mo na siya ngayon na siya ng... Tsaka alam mo, kung alibawa ang isang mayor, limited to 9 years. Eh samantalang nung 9 years na yun, siya pinakamagaling na naging mayor, Oh, and then you denied the town. the leadership. of that mayor. Oh, paano? Kasi Kaya dumadami ang tanga. Tama si Boying. maghahanap Or ka at the na, very least, hindi naman siya bintanga, walang legislative expertise. walang expertise. Hindi, pare walang experience. he used the word fool. Fools, ibig sabihin Fools. tanga. Ginamit mo yung fools talaga. Walang experience. Perfect example. gusto ko to- Bakit office hindi pala. lumalabas sa narrative yan o sa discussion ng Dynasty, the issue of dynasty. dynasty? Bakit hindi lumalabas yan? Baka kailangan nga. Dapat na ilabas yun. It's really the term. Okay, nagkaroon tayo ng dynasty Issue. law. Oo. Pero magtanggalin nyo rin yung term. Term limit. Yan. Sumunod na Payag siya. ako Ano, dyan. ano yung term limit? Sabay. Ah. Yun Sabay. yung every 3 years magpapalit ka. Ang senador, 2 years. Oo. Ang gagawin ng senador, papahinga ng 3 years, tatakbo uli. Oy. So, Ay, yung 3 years na yun, kung kailangan siya doon sa Senate. Oo. O, kaya sino nasa sa Senado ngayon? Yung Ay, di puro tanga. that actually makes sense. Oo. Tanggalin mo yung dynasty, term limit. Ayan. Pagsabayin mo na yan. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, Carambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882.